mga issue at kanilang mga pinag-uusapan, akusasyon, paratang, paninira kay Pangulong Marcos at sa First Family. Pinagsawaan na ng taong bayan. Pati kanyang mga followers, kanilang mga taga-suporta, nagsawa na rin po. Ang tinutukoy ko, yung mga nagpapabagsak sa administrasyon, anti-Marcos o Duterte supporters, kasama na yung mga vlogger nila, mga vloggers nila na nag-aaway-away na rin, mga politikong kasama nila, mga dating opisyal ng pamahalaan. Hindi man sila gaanong karamihan, itong grupong ito na nagpapakilalang oposisyon, pero ang layunin naman nila ay mangagaw lang ng kapangyarihan. Dahil pinagre-resign nga nila ang ating Pangulo at gusto nilang i-people power. Wala naman silang power. Lahat na ho ng kailang mga ginagawa, hindi kinagat ng taong bayan. Pinagsawaan na sila. Isa-isahin natin. Wala silang paninindigan tungkol sa West Philippine Sea na pinaglalaban ni Pangulong Marcos at ng taong bayan sa buong mundo. Atin ang West Philippine Sea. Wala kang naririnig sa mga anti-Marcos na grupo ng mga DDS, Duterte supporters, politiko at iman tungkol sa ICC at tungkol sa West Philippine Sea. Tungkol sa Pogo, wala rin sila. Ipinagtatanggol pa nga. Tinitira pa ang gobyerno. Si Harry Roque nga ay subject for investigation kasi mukhang mayroong alam, mukhang nakinabang, may kinalaman sa operasyon ng Pogo. Although nagdi-deny. At iba pang mga akusasyon tungkol sa mga bangag-bangag at kung ano-ano, lahat yan pinagsawaan na ng tao. Ayaw nang maniwala. Hindi na po kinakagat ng tao. Sila-sila na lang. Dahil nga po, 2 taon wala silang napatunayan. 2022 hanggang ngayon, 2024 na po, mahigit ng 2 taon, ang ating Pangulong Marcos, walang napatunayan kahit isa sa mga akusasyon at bintang paninira ng mga Duterte supporters at yung mga Duterte mismo. May napatunayan ba si Digong Duterte, dating Pangulo, sa kanyang akusasyon? Wala. Wala po. So, asahan na natin na puro fake niya. Kung nakaraang 2 taon, puro fake news, nakaraang 2 taon, puro sablay, lalong sasablay pa sa mga susunod na araw. Kasi wala na ho silang nakikita. Inilabas na nila yung pinakaalas nila itong palpak, fake, edited, gawa-gawa lang na video. Walang suporta at nagalit pa ang tao sa kanila. Iyan ang epekto. Kaya sa akin pong analysis at opinion dito sa Mike Abby Opinions, wala na talaga ho silang kayang patunayan. Hindi ko alam kung ano mga issue pa ang kanilang tatalakayin sa mga susunod na araw. Masyado silang nagmadali, masyado nilang binugbog sa nakalipas na 2 taon si Pangulong Marcos. Wala naman palang kahinat niyan. Wala talaga. Kasi from day 1 naman, puro paninira. Alam niyo, pag hinaluan niyo ng personal at paninira ang gobyerno, paninirang dahil walang ebidensya, pagsasawaan talaga yan. Magsasawa ang tao. Kaya yung sinasabi lang 32.5 million na boto ni Sara Duterte, wala na yun. Karamihan doon mga Marcos loyalists at Marcos supporters. Kaya siya binoto ng tao dahil sumama siya kay Marcos. Kung sila lang, wala siyang ganung boto. At umalis na po. Ultimo yung mga maka-Duterte. Nagsawa na rin ho dahil sa hindi na matanggap dahil ang paniniwala ng mga Pilipinong matitino. Ang gobyerno dapat pinagtutulong-tulungan, pinagmamalasakitan. Hindi dapat sinisiraan. Ay ang ginawa nila, puro paninira from day 1 So yung mismong supporters nila, iniwan na sila. Nagsawa na. Ang natitira sa kanila, mga vlogger na lang. Ginamit nila yung mga vloggers kasi, alam naman natin mayroong producer at may financer dyan. Kaya hindi sila iniiwan. Pero nag-aaway-aaway na rin sila. Yan na nga Wala na Aber, anong nilabas na nila lahat. Yung issue ng korupsyon, wala silang napatunayan, wala naman silang kinasuhan. Tungkol sa illegal na drugs, wala rin silang napatunayan, palpak din. Wala na. Yung sinasabi lang tamad ng Pangulo, mahina ang Pangulo, hindi totoo. Napakasipag, umiikot sa buong Pilipinas, sa buong mundo. At pagka may flooding or mga flooded ang Metro Manila, matinding pagbaha, kalamidad, ikot na ikot din ng Pangulo. So, lahat hindi totoo sinasabi ng mahina, tamad ang Pangulo. Hindi totoo yun. Baligtad lahat. So, ayun.
Kaya yung mga matitino na pro-Duterte ng araw, ngayon nasa Marcos na. Ultimo, yung lehitimong oposisyon ng Dilawan, Piklawan, Liberal Party, naniniwala na rin sa gobyerno. At yung iba pang mga politiko. At yung mga business community, local, national, international, kay Pangulong Marcos na iniwala. Matindi ang kailang pasasalamat, paghanga, at pagsuporta. Meron ba kayo nakitang malaking negosyante na tumulong kay Digong? Meron ba kayo makikitang malaking negosyante na tumutulong dito sa mga naninira sa ating administrasyon? Wala. Ang kaduda-duda at duda lang naman, malamang ang China pa nga ang tumutulong sa kanila. Dahil gustong-gusto ng China na mawala rin, manalo sila, pero hindi sila mananalo hanggat nandiyan si Pangulong Marcos dahil pinaglaban ng Pangulong Marcos ang West Philippine Sea. Kaya posibleng ang China ang tumutulong dito sa mga mapanirang uri, makapiling grupo para siraan ang ating gobyerno. Pero yung lehitimong Pilipino, business community, mga professional, hindi sasama. Ba't mo sasamahan yung puro pagmumura at puro paninira? Wala na talaga. Okay? So, inuulit natin, West Philippine Sea, Pogo issue, at iba pa, pinagsawaan na po dahil walang narinig sa kanilang matino. Pero tulungan natin, huwag natin kalimutan. Tulungan po natin si Pangulong Marcos. Sinabi na nga niya doon sa SONA, West Philippine Sea, ito ay atin. Atin ito. Ito atin ito. Parang ganun. Atin talaga yan. Hindi daw ho ito panaginip or kung ano man. Atin talaga ito. Yan. On record yan. Dinig ng China yan. Dinig sa buong mundo. Natuwa dyan ang Amerika at buong mundo. At ang mga bansang nagmamalasakit sa pre-navigation dyan sa West Philippine Sea, South China Sea. Dahil ang Pilipinas nanindigan. Bilib sila sa tapang at talino ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Ayun, di ba? Kita naman nyo ang reaksyon. At pag mayroon hong mga bumabati ko sa gobyerno, tingnan ninyo, sila wala namang bago eh. Meron ba silang na-recruit na bago? Wala. Yung mga dating kasamahan nila, tinitira pa nila. Yung mga dating kasamahan nila, tinisiraan na rin nila. Wala silang bagong grupo. Mga vlogger man o supporters, civilian, wala. Pakaunti na pakaunti. Ang nakikita ko lang na kanilang laging kasama dyan pag may mga galawan ay yung mga member ni Kibuloy. Kasi ang iba naman ang problema ni Kibuloy kasi may mga kaso. Akala siguro ng mga member ni Kibuloy pag sumama sila sa anti-Marcos, madidismiss yung kaso. Never! Kasi wala namang pakialam ang Malacanang sa kaso. Gumagalaw lang ang Malacanang dahil doon sa court order, ipatupad yung warrant of arrest. Kaya tuloy pa rin yung reward money. Ganun po yun. Kahit maglupasay pa kayo, magrally kayo sa kung saan-saan lugar, hindi na kayo dumadami, kakaunti na nga kayo, nababawasan pa, at hindi yan magiging dahilan para ma-dismiss ang kaso. So yung sumasama sa mga rally ng anti-Marcos, ang layunin nun ay tungkol sa kaso ng Kibuloy. Yung mga iba doon, hindi yun, walang pakialam. Iyon, di ba? Yan, alam na ninyo. Baka hindi nyo alam kung anong problema nyo at hindi nyo alam kung anong nangyari sa inyo. Sinabi ko na. Sa akin pong observation, analysis, interpretation sa galaw nyo. Open na open naman yung galaw nyo eh. Kasi kung mag-away kayo sa social media pa eh. Kung magsisihan kayo sa social media pa eh. Di ba? Konting issue, pinalalaki nyo, kayo-kayo yan. Nagsisirang kayo, parang kayong aso't pusa na. Yung away ng mga DDS. Kasi meron DDS, meron DS. Di ba? Meron man nagkukunwa rin DS, hindi naman nire-recognize. Oh, yun ang kawawa. May mga ibang vlogger, sip-sip kay Kibuloy at saka kay Duterte, hindi naman sila nire-recognize, hindi naman sila kinikilala. O, di ba? Ayan. Rambol-rambol na sila. Eh kasi kasamaan, paninira at walang malinaw na galaw at agenda ang kanilang mga sinasabi. Kaya nagkakawindang-windang. Pakilike lang po ng ating mga video. Salamat po.